magkasangga. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. WIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli balikan na po natin ang headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Death toll sa landslide sa Davao Region patuloy na lumolobo. Tandem! Pilipinas, sinaasahang manguna pa rin sa rice importation sa buong mundo. Ayon yan sa USDA. Tandem! Kongreso, balik sesyon na ngayong araw. Chacha o charter change nangunguna pa rin sa tatalakayin. Tandem! Dalawang airport policemen na nakainita ng mga tauhan ng MMDA dahil sa pagdaan sa EDSA busway, sinuspindi na. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, bilang ng mga registered businesses sa bansa umabot na sa halos 1 milyon. Tandem! Balita sa ibayong dagat, dalawang North Korean teenagers sinatulan ng hard labor o yung matinding pagpapahirap sa pagpapatrabaho matapos sa maadik sa K-drama. Tandem! Sa showbiz, tape aapela sa korte kaugnay sa Itbulaga trademark. Tandem! At para naman sa balita sa mundo ng sports, abangan ang latest mula kay Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa detalye pa rin po ng mga balita. Umakyat na sa 15 ang napaulat na nasawi sa magkakaiwalay na landslide sa Davao Region. Ito ayon kay Director Ednar Dayanghirang ng Office of Civil Defense Region 11. Batay sa ulat, 11 ang binawian ng buhay mula sa bayan ng Mongkayo, 2 sa Davao City, tig-isa naman sa Maragusan sa Davao de Oro din po yan, at Davao Occidental dahil sa pagguho ng lupa. Tandem! Inaasahang manguna pa rin ang Pilipinas pagdating sa pag-i-import ng bigas sa buong mundo ngayong taon. Ito naman ang naging resulta ng ginawang pag-aaral ng Department of Agriculture ng Estados Unidos. Habang pumapangalawa naman sa bansa ang China, sinundan ng Indonesia, European Union, Nigeria at Iraq. Matatandaan sa datos ng Bureau of Plant Industry mula Enero 1 hanggang Disyembre 22, nang nakalipas na taon, umabot na sa 3.22 million metric tons ang inangkat na bigas ng bansa. Habang posible namang umabot sa 3.8 million metric tons ang aangkating bigas ng bansa ngayong taon. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, balik sesyon na ngayong araw ang Senado, ang Kongreso, matapos ang mahigit 1 buwan na session break. Agad na atupagin ng mga mambabatas ngayong pagbabalik sesyon ng debate para sa isinusulong na kontrobersyal na charter change o Chacha. Bago nitong inihain ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang resolution of both houses number 6 kung saan inaamyendahan o amyendahan ang ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Gayunman, ikinalungkot ni Senador Coco Pimentel na Chacha agad ang tatalakayin ng mga senador sa pagbabalik sesyon na wala naman sa radar ng mataas na kapulungan noong nakarang taon. Dapat anyang iprioridad ang Military and Uniform Personnel Pension Fund at Maritime Zone Laws at hindi ang Chacha. Tandem!
Sa iba pang balita, sinuspindi na ng Manila International Airport Authority ang 2 airport policemen na nakainitan ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority sa EDSA Busway. Kinilala ang mga nasuspinde na sina Airport Police Officer 2 Raymond Anuran at Airport Police Officer 1, Michael Lilis. Ipinagutos naman ni MIAA o MIAA General Manager Eric Ines kay retired Brigadier General Manny Gonzales, ang Assistant General Manager for Security and Emergency Services na imbestigahan ang nasabing pangyayari. Matatandaang napaulat na nahuli ang 2 naturang airport policemen na dumaan tigas ng ulo sa northbound lane ng EDSA Busway. Kaugnay nito, tanging Pangulo, Pangalawang Pangulo, Chief Justice, Senate President at House Speaker ang maaaring dumaan lamang sa EDSA Busway. Tandem! Samantala, halos tapos na ng Kamara ang lahat ng priority bills na kailangan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos at napagkasundo ang isabatas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Tiniyak ito ni House Speaker Martin Romualdez kasabay ng muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso ngayong araw. Ayon kay Speaker Romualdez, 57 LEDAC bills na ang inaprobahan sa final reading habang 3 panukala na lang ang nalalabi at kailangang aprobahan at isa sa mga ito ang isasalang na sa ikatlutuling pagbasa ng mababang kapulungan. Ang 3 bills ay ang amendment sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA na isinasapinal na ng Technical Working Group at ang Budget Modernization Bill at ang National Defense Act. Bigyang diin ng kongresista mula Leyte ang kahalagahan ng National Defense Act na isang matatag na programang pangdepensa at industriya upang magkaroon ng sariling pagawaan na mga armas ng bansa at hindi na kailangang umasa pa sa iba. Tandem! Samantala, aminado naman ng DENR, itong Department of Environment and Natural Resources, sa nalabag na batas hinggil sa pinasok na kasunduan sa Blue Star Construction and Development Corporation o ang Masungi Geo Reserve. Partikular dito ang pinasok na MOA noong 2017 ni yumaong DENR Secretary Gina Lopez sa Blue Star na ayon din mismo kay Justice Secretary Crispin Remulla ay labag sa konstitusyon. Sa nasabing MOA o Memorandum of Agreement din na nilagdaan ni dating DENR Secretary Gina Lopez noong 2017 sinisisi kaya't nabawasan ng kalahati ang dumagat remontado ancestral domain ayon kay Environment Legal Affairs Service Director Norlito Eneran. Gumawa na rin sila ng rekomendasyon kay Environment Secretary Antonia Yulo Loizaga para pawalang bisa ang MOA dahil hindi garantiya ang naturang kasunduan na mapoprotektahan ang kalikasan at mga katutubo sa lugar. Iginiit naman ni Enrico Bertudez, pinuno ng kaksaan ni Dumaguete de Antipolo na tanging silang mga katutubo lamang ang tunay na nagmamalasakit sa watershed area o sa Upper Marikina River Protected Landscape at ang construction companies. Una nang minunyag ng mga katutubong dumagat remontado na 408 hectares kada taon ang nababawas sa naturang watershed area dahil sa illegal na pagpuputol ng mga puno at pagtatayuan nila ng residential subdivisions, gayon din ng commercial establishments. Tandem! Sa iba pa ring balita, umabot sa mahigit 1.1 milyon ang mga nakiisa sa prosesyon ng imahe ng Santo Niño de Tondo sa Maynila. Kasama po dyan yung mga deboto kasabay nga po ng pagdiriwang ng kapistahan nito. Batay sa ulat, nagsimula ang prosesyon alas 4 ng madaling araw kahapon ho yan at umikot sa mga kalsada sa Tondo. Napatid na ang imahe ay nakalagay po sa isa pang acrylic glass at isinakay sa malaking karosa na punong-puno ng mga bulaklak. Tandem! Sa kaugnay na balita, alamin natin ang naging assessment ng Manila Police District o itong MPD kaugnay nga sa pagdaraos o idinaos na kapistahan ng Santo Niño de Tondo kahapon.
Alamin natin ang buong report. Ihatid ni Batchong number 5, Aya Yupangco. Idiniklara ng Manila Police District na naging mapayapa sa pangkalahatan ng pagdaraos ng kapistahan ng Santo Niño de Tondo kahapon, araw ng linggo. Makaraang dagsayin ng mahigit 6,000 deboto ang prosesyon para sa pista ng Santo Niño de Tondo. Ayon sa Manila Police District, inilarga ang prosesyon sa paligid ng Santo Niño de Tondo Parish na nilahukan ng iba't ibang karosa ng mga Santo Niño at mga deboto na may mga bitbit ding imahe ng Santo Niño. Nagkaroon din ng mga banal na misa na idinaos kada oras simula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 11 ng gabi. Ito yung pagkakaw number 5. Ay pang para sa Permatol Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Mga balita, Quezon City LGU, sinimulan na ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa mahigit 50 benepisyaryo. Detalye mo, Patrol 30, Jelly Mendez. Nakamit na ng 54 na benepisyaryo sa Quezon City ang kani-kanilang mga titulo ng lupa sa ilalim ng programang direct sale ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagbibigay ng Transfer Certificate of Title na magiging basehan at magsisiguro sa maayos at lehitimong paninirahan ng kanyang nasasakupan. Kabilang sa mga nakatanggap ang mga residente mula sa District 2, District 3, District 5 at District 6 na matagal nang naninirahan sa mga lote sa kondisyong bayaran ang halaga o katumbas na presyo ng lupa alinsunod yan sa terms of payment ng lungsod. Nakiisa sa programa sina QC Housing, Community Development and Resettlement Department Head Ramon Asprer at District 6 Action Officer Attorney Mark Aldave. Layo ng hakbang na mas maging ligtas, maayos at tahimik ang pamumuhay ng mga residente sa Quezon City. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, maraming salamat si Patrol 30, Jelly Mendez. Sa oras po, naganap ng 15 sandali makalipas ang ikapito ng morning. Atin pong bigyang daan sa kabilang linya po natin para po magbigay po ng mga karagdagan po mga detalye at mga paglilinaw kaugnay po sa nagbabadya, nakaumang na naman na dagdag singil sa kuryente. Next month po ito. Nasa kabilang linya po si Attorney Mona Lisa de Malanta, ang chairperson po ng Energy Regulatory Commission o ERC. Magandang umaga po, Attorney de Malanta. Welcome po muli sa DWIZ at Aliw 23, Drew Racino po at Judith Estrada Larino. Hello, magandang umaga po Sir Drew and Ma'am Judith. Magandang umaga po sa lahat ng kasama natin ngayong Monday morning. Opo, Yes, ma'am. good morning, Attorney. Salamat po sa Salamat pagkakataon. Opo, pero hindi ho kagandahan yung balita na binubungat po Oo, natin nako. dahil Pebrero Kamutulo na naman tayo niyan. buwan ng mga puso. Maraming ma-high blood yata, ma'am. Attorney, dito po sa Singil. sa dagdag singil na nakaumang na naman po. Magkano ho ba? Meron ho ba tayong mga detalye o mga computation kung magkano ho yung posibleng maging dagdag po? Opo, yun pong palagi ko po ang tinutukoy po natin na dagdag, yun pong pagbabalik natin ng singil ng tinatawag nating feed allowance or feed-in tariff allowance sa ating mga bills, tayong mga consumer. Dati po kasi nung Disyembre, nung 2022, so mahigit isang taon na din po, pinasuspindi po namin sa ERC yung pagkolekta nitong FIT-all kasi po nakita po namin na healthy yung pondo na binubuo po natin. Pambayad po ito dun sa mga nagsusupply sa atin ng kuryente galing sa renewable energy projects. Ang halaga po nito ay 3 centavos, 3.64 centavos to be exact, na pinatigil po natin pag-kolekta. 3.64 per kilowatt hour. Yun pong singil nito. Pinatigil po natin ito nung mahigit isang taon na nga po. Tapos binantayan natin yung fund kung kaya pa ba niyang sustentuhan yung pambayad habang hindi tayo nangongolekta. Doon pong huli namin pagbisita ng fund nitong mga pagkatapos ng Pasko,
after ng December 25, tingnan po natin, medyo po kailangan na po nating mangolekta ulit para po mapuno po ulit yung pondo pambayad po sa mga renewable energy supply po natin. So katumbas po ng 7, tama ba? 7 pesos, mahigit 7 pesos na dagdag singil sa kuryente sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt per hour, no? Tama po, tama po. Kasi po, Opo. 3.64 centavos, less than 4 centavos po per kilowatt hour. Okay. So, ito po ay, tama ba? Mahigit, ano yan? Mahigit 1 taon sinuspend? Opo, simula po yung spend Opo. hanggang December 2022. Tapos po ngayon, by next month, kailangan na po nating mangolekta po ulit. Opo. So babawiin na. Babawiin, yun, sa makatuwid. Nako. Opo. Ano po, babalik na po yung pag-collect, magpupuno po tayo ulit ng pondo. Oh, okay. Iba pa yung patong ng mga distributor. Iba pa yun, Iba pa po yun. Ibang charge po yun. Ibang charge po Sa mga yun. So ilang beses ang dagdag taas? Yun ang gusto namin malaman. Ay, dagdag taas na dagdag pataas. Ilang beses yung taas singil, attorney? Ito po ay buwan-buwan naman po ang pagkolekta po nito. Tapos po, titingnan natin ulit, babantayan ulit natin yung fund kung kaya pa, kung napupuno na po natin siya para kaya na po niyang pambayad po sa renewables. Pag po naman naging healthy ulit yung fund, kasi po dalawa po yung pinagagalingan ng fund, yung po kinakolekta sa atin, at yung pong presyo dun sa WESM. So, pag po mataas yung WESM, kaya nung pong itang taon, kaya po hindi tayo nang kolekta, medyo mataas po yung WESM. Yung WESM po yung nagpopondo sa kanya. Pero tayo rin naman po nagbabayad noon. Pero doon po kinokolekta sa market. Opo. Ngayon po kasi over the last 2 months in particular, ang baba po ng presyo sa merkado, nagdo 2 pesos po ang ating WESM. So kaya po ito, diretso naman po kinokolekta po sa atin itong FIT allowance na ito. So bantayan po natin, dili po namin makabe kung mga ilang buwan po na nakapataw po sa atin itong FIT allowance. Opo, kasi ma'am, kakapatupad lang ng Meralco ng dagdag singil itong Enero. Tapos may So, meron papasok na na naman naman sa palang Pebrero, Sa di Pebrero. ho ba? Hindi ho ba? Opo. Ano ba Ano ito? naman Baka ho yun? maging buwan-buwan na ba yan? Buwan-buwan na kasi alam mo, Attorney? Hindi naman po siguro. Actually, yun po mga ina-announce ng Meralco at ng ibang distribution utilities na Opo. increase. Binabantayan din po namin kasi nga po, nabanggit ko po, di ba, na Opo. ilang buwan po na mababa yung presyo sa merkado. So, medyo titingnan po natin kung tama din po ba yung mga ni-increase po ng distribution utilities given the lowering nga po ng rates sa Opo. WESM. So, parang kailangan po namin iayon na tama ba nakatama ba yung numero din nila dun sa increases nila. Oo, pero syempre kung hindi tama yung computation, ika nga, sabi nyo, pwede namang Opo. hindi ipatupad yan, attorney. Ay, ano po yan, ibabalik po, i-reconcile, tapos po, kung mali po yung numbers nila, i-refund po dun sa susunod na buwan. Ibabawas po dun sa Dapat. susunod Oo, na buwan. oo. Pero sana wala Tama na po. increase. Oo nga eh. Attorney, wala na Oo sana nga po increase. Di ba? Opo, Attorney, opo. may pahayag po ang NGCP, no? Parang muli silang nagbabala, mga kaibigan, no? Kaugnay sa maaring pagkaulit nitong naganap na power outage po dyan sa Panay Island, dyan sa Western Visayas. Ano ho bang komento nyo dito, ma'am? Or Apo. napabatid na ho ba sa inyo ng NGCP ang maaring maging ganitong sitwasyon? Yung consequences, ma'am. Opo. Nare-report na po nila. Actually po, at least ang mabuti po ngayon ay mas maaga na po yung abiso at nasasabihan din po Nasasabi yung agad. local governments, nakakapaghanda po tayo. Kasi po ito lang naman din po, habang hindi pa po tapos, narinig ko po yung report ninyo kanina Yeah. na binabanggit niyo si Mayor Treñas. Tama po yung sinabi niya na hanggang po hindi pa tapos yung CNP, yung Cebu Negros Panay Interconnection Project, talaga pong palaging
nanganganib yung supply po sa Panay. Aha. So kailangan po talaga matapos po yan. At in the meantime, hindi naman po kasi natatapos overnight yung mga ganyang proyekto. Opo. In the meantime po, kailangan talagang masusi tayong mag-aabiso palagi para po nakakapaghanda. Ang ayaw lang naman po kasi ng consumers katulad po natin, pero Yes. ayaw din natin nung nabibigla. So, kung kaya po natin makapaghanda, makakagawa tayo ng paraan para makapag-adjust. Na malaking tulong na rin po 'yon kung talaga pong hindi pa tapos yung proyekto. Pero hanggang hindi pa po talaga tapos yung CNP3, talaga pong ganito, palaging delikado yung supply sa Panay pag po may pumakal yung or merong net outage like ngayon, maintenance outage ng isang Opo. planta na naman. Kaya po nagdidelikado. Attorney, ito may mga nagko-comment din po mga taga Western Visayas, particular po yung mga taga Panay. Dahil binanggit mo na merong nakaumang na dagdag singil sa Pebrero, exempted ba yung mga taga Panay? Kasi sila ay nadali ng malawakang blackout. Opo. Ang exemption, ito po kasing binanggit kong fit allowance, ito po ay sa singil sa atin on the supply. Yung pong Okay. sinusupply po sa atin. So kung wala po kayong supply, wala naman po kayong babayaran. Babayaran. So yun naman po yun po yung katumbas po na. Kumbaga, iaawas na lang dun sa Iaawas. susunod na singil dapat, attorney, di ba? Hindi ko naman nagamit yung kuryente. Nag-a-adjust. Tama po. Oo. Tama po. Nag-a-adjust naman po. Tama po. Paano naman daw yung mga taga Palawan, attorney? Ang taas din ng singil sa Palawan, tsaka sa Ay. Mindoro. Ala. Opo, iba pong sitwasyon yan kasi po hindi nakakonekta po sa main grid, di ba po? So Opo. ang issue naman nila ay naka-emergency supply po kasi sila. Pag po emergency supply, wala pong subsidiya ang emergency supply. So yun po yung sitwasyon sa Palawan tsaka po sa Mindoro. Kailangan po regular programming sila, ibig sabihin regular PSA, regular power supply agreement. Opo. Mag-bid out, dapat po magpa-bid out yung kanilang mga cooperative para po bumalik po yung subsidiya na parang kalahati sinasagot ng gobyerno, kalahati sinasagot ng mga gumagamit ng kuryente. Hindi lang po eksakto kalahati, parang portion-portion po. Oo. Ano tawag din, attorney, yung emergency? Bakit sila naka-emergency power supply? Yung kakabanggit nyo lang kanina? Oo. Opo, emergency power supply agreement. Kasi po may, katulad po sa Mindoro, meron po silang kinontrata dati na hindi pa po natayo agad yung planta. So, hindi tuloy makapag-supply. Nag-emergency contracting po sila. Pag po emergency, ang polisiya po ng Department of Energy, pag naka-emergency supply, di po yun entitled to subsidy, yung tinatawag nating universal charge missionary electrification. So buo pong binabayaran Nako. yung supply ng kuryente ng mga consumers po doon. Hindi po sila sanay. Kasi po ang nakasanayan po nila ay may subsidiya po Yes, sila. may tulong. Okay. O, yun pala. Opo. Pero nag-sign pala ang Palawan Electric Cooperative po ng panibago pong EPSA, di ho ba, attorney? Yan po. Sa Opo, yan. DMCI Power Corporation. Apo. I think sa Palawan, ang sitwasyon naman po, yung po nabanggit ko kanina sa Mindoro po yun, sa Occidental. 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 Yes, Occidental. Apo, yun pong sa Palawan, ang sitwasyon naman po, tumaas bigla, pumalo bigla yung demand po nila kasi po revenge travel ang mga tao, daming bisita sa Palawan. Hindi po yata na-anticipate nung kooperatiba na papalo po ng sobrang taas yung demand, kulang po yung kinatrata niyang supply. So ngayon po ay nag-emergency po siya habang nagpapabid out naman po siya nung regular na contract po niya. So, Pag po emergency din po yan. So pag emergency, hindi din po entitled sa subsidy po yung portion na naka-emergency supply. okay. Last na lang, attorney, speaking of supply, kamusta na nga pala yung mga nagpa-register yung sa inyo pong programa? Lifeline. Yes, sa Lifeline rate na program. Opo.
Ano naman po, tuloy-tuloy po yung kampanya natin every weekend kasama po ang DOE, Department of Social Welfare and Development, and ERC. Pumupunta pa rin po sa mga lugar every weekend to do the ongoing registration. Nakihigit mga 220,000 na po yung nakarehistro po natin lifetime rate consumers. Tuloy-tuloy naman po ito. Pero by February nga po. May deadline. Hindi naman po din, pero nararamdaman na po ng mga hindi nakarehistro na hindi po sila makakatanggap po nung wala po ng discount silang ma-enjoy. Buo po yung babayaran nila na bill. So, kaya din po talagang tinutuloy-tuloy namin para po sana umabot pa yung iba by February. Lalo na kung nag-enjoy sila ngayon ng subsidy, baka po mabigla sila na pagkuha nila ng bill. Buo. Wow. Si Judith pa naman, mahirap si Judith. Hindi ako yun, ha? Yung due date natin yun, attorney. Ay, baka may huling panawagan pa po kayo, attorney, sa ating po, especially sa ating mga consumers po. Lalo na from your end po. Tatag-init, ma'am. Mataas ang Gagamit na naman tayo ng kuryente ng marami yan. Pag pumasok Totoo po yan. Nung Biyernes nga po, pinulong po, sumama kami sa pulong, may annual meeting yung private distribution utilities. Ito po yung hindi mga kooperatiba. Sumama po kami sa pulong nila para po pag-usapan yung paghahanda sa summer months. Kasi alam naman po natin, every summer talaga namimiligro yung margin. Naka-aircon marami. Yun Init nga po. kasi, attorney. Init naman Numinipis yung margin natin kasi lahat tayo kumukonsumo ng mas malaking di ba? Kuryente. So, numinipis po yung margin. Bukod pa po sa annual na nga po ito nangyayari, El Nino months pa po tayo. So, talagang kailangan po ng paghahanda. So, marami naman po kaming napag-usapan ng mga utilities na information campaign and also planning, improving our procurement ng supply. But siguro po ang panawagan natin sa mga consumers na may kaya, kung kaya niyo pong mag-install na rin po ng solar panels, for example, sa inyong mga bahay. Malaking tulong po. We have about 2 months to prepare. We have about 2 months to prepare para po makagawa po kayo ng paraan. Pero pagtutulungan pa rin po natin yung mas wholesale na solutions. But there are individual solutions we can do din po. Okay. Naku, sige po. Asahan po namin yan, Attorney De Malanta. At sa mga susunod pong araw, hingi po kami sa inyo ng update. Marami pong salamat, Attorney. Thank you, attorney. Good morning. Maraming salamat. Good morning po. Good morning. Happy Monday. More power sa Energy Regulatory Commission. More power, not singil. Not singil. Supply na lang. More power minus bill. Yan. Lang, sige. Salamat ang chairperson po at CEO po ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Monalisa De Malanta. Sa oras ng ganap ng 34 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po ay tumanggap ng ilang mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng impilan. Mga reklamo kaugnay sa paglabag sa ipinatutupad na 20% discount para sa mga senior citizen, inaaksyonan na ng National Commission on Senior Citizens. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 5, Aya Yupango. Inihayag ng National Commission on Senior Citizen o NCSC na umabot na sa mahigit 5,000 reklamo ang kanilang natatanggap. Ito ay may kaugnayan sa mga paglabag sa ipinatutupad na 20% discount para sa mga senior citizen. Ayon kay NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano, bumuhos ang sunod-sunod na reklamo mula ng maitatagang komisyon. Anya, kasalukuyan na nilang inaaksyonan ang lahat ng problema katuwang ang Office of the Senior Citizens o OSCA. Gate pa ni Quijano, bukod sa discount sa pagbili ng personal na anumang produkto sa kada establishmento, dapat ding ipatupad ang discount sa mga senior citizens at PWD kung sila ay bibili via online.
Paliwanag ng opisyal, nasa ilalim din ng batas ang pagbibigay diskwento kung bibili sa online ang mga senior citizens at PWD. Kaya nararapat lang na ito'y masunod. Paalala naman ni Kiano sa ilang mga individual na gumagamit ng mga peking ID ng senior citizens at PWD na posible silang managot sa batas kung sila ay mahuhuli. Ito is Patrol number 5. Ay upang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala sa ibang balita, naku, ito raw Quezon City o isang libreng, malaking tulong ito libreng cataract screening at eye problem checking. Diyan po sa Quezon City, ikinasa. Alamin po natin ang kabuuang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Nagsagawa ng cataract screening at iba pang eye problem ang Quezon City Government para sa mga residente. Katuwang sa aktibidad ng lokal na pamahalaan, ang Quezon City Health Department at Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Inc. o FFCCCII. Nakisa rin ang mga miyembro ng Philippine Medical Society of Northeast Florida sa paghatid ng serbisyo sa lungsod. Sinimulan nito sa District 6 bilang bahagi ng week-long at citywide na surgical mission ng lokal na pamahalaan upang mas mailapit ang serbisyong medikal sa mga nangangailangang Q-citizens. Bukod pa dito ay binigyan din ng reading glass at mga gamot ang mga may malalabong mga mata. Matatagpuan ang free cataract screening sa Barangay Loyola Heights, Barangay Hall ng nabanggit na lungsod na tatagal hanggang ngayong araw. Samantala, magsisimula naman bukas ang cataract surgery na tatagal naman hanggang Enero 27. Ito si Patrol 30 Jelemedes nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa iba pa ring balita, mababasura ang boundary system o arawang pagbibigay ng kita ng mga tsuper sa mga operator sa pamamagitan ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ito ayon sa Novadechi Transport Cooperative ay kung saan magkakaroon ng mga driver ng basic pay, sweldo po yan, overtime pay, incentive, 13-month pay at social benefits. Idinagdag pa ni Novadechi General Manager Mark Anthony Quinyon na ang kooperatiba na rin ang mangangasiwa sa maintenance ng mga modernong jeepney. Iniulat pa ng co-op na nasa 200 piso hanggang 500 piso kada araw ang posibleng kitain ng mga tsuper sa ilalim ng PUV modernization. Tandem! Magpapatupad naman ng random check ang MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, sa unang araw ng Pebrero. Ang nasabing akbang po ay bilang pagsunod nga sa patakaran ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board laban sa mga ituturing na kolorum ng mga pampasaherong jeep pagsapit nga ng nasabing petsa. Ito'y matapos mabigong makapag-consolidate ang ilan sa mga PUV sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, titikitan at posibleng ma-impound ang mga pumapasadang sasakyan na hindi nakapag-consolidate. Paliwanag pa ng opisyal, random lamang ang isasagawa ng ahensya upang hindi magdulot ng abala sa mga commuters at iba pang motorista. Tandem! Binigyan din naman ng LTO, Land Transportation Office, ang kahalagahan ng Public Utility Vehicle Modernization Program para mabawasan ang mga aksidente sa kalsada. Ito'y matapos nga ang aksidenteng kinasangkutan ng isang jeep. Diyan po yan sa bayan ng Nagkaralan sa Laguna kung saan isa po ang isang jeepney ang nasangkot at ikinamatay naman yan ng 2 katao. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, isa ito sa dahilan kung bakit nais ni Transportation Secretary Jaime Bautista na isulong ang modernisasyon. Ipinalawanag ni Asik Mendoza na sa pamamagitan ng naturang programa, matitiyak na komportable at ligtas sa mga sinasakyan ng mga commuter. Tandem!
Nananatili namang hamon sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan ang tumitinding problema sa trapiko sa Metro Manila. Naniniwala ang DOTR na masasolusyonan ang nasabing problema kung pabibilisin ang public-private partnership. Ayon sa ahensya, sa oras na matapos ang mga nakabinbing road projects, ay mababawasan na ang problema sa trapiko kung saan kabilang rito ang inilunsad na Metro Manila Subway Project. Samantala, naglaan din ang DOTR ng 1 billion pesos na investment para sa pagsasagawa ng bike lanes at pedestrian pathways bilang pagsuporta sa alternatibong uri ng transportasyon. Tandem! Sa iba pang balita, bibisita sa bansa si United Nations Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression Irene Khan bukas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, pagkakataon ito para maipakita ng pamahalaan na patuloy nitong pinangangalagaan ang kalayaang magpahayag. Idinagdag pa ng DFA na tapat ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatang pantao. Tatagal ang pagbisita ni Khan hanggang Pebrero 2. Tandem! Malaya naman daw makakapunta ng bansa at hindi haharangin ng Department of Justice ang mga kinatawan ng ICC o International Criminal Court na nag-imbestiga o balak mag-imbestiga sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ito ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay kung pagkuha ng ebidensya at testimonya lamang ang pakay ng mga ICC investigators. Ipinunto ng Secretary Remulla na mahalaga ay nasusunod ang legal na proseso at walang illegal na ginagawa ang mga kinatawan ng ICC. Gayunman, marami anyang mga isyu ang dapat nilang linawin lalo ang procedure. Magunitang matras ang Pilipinas sa ilalim nga ng Duterte administration bilang miyembro ng ICC matapos nitong linggin ang reklamong crimes against humanity kaugnay ng libu-libong nasawi sa giyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Tandem! Samantala, umalma ang pamilya ni dating Foreign Affairs Secretary at dating Senador Blas Ople sa pagtatanggal ng kanyang pangalan sa nooy Philippine Overseas Employment Administration Building sa may EDSA. Sa social media post ni Carlo Ople, apo ng nakatatandang Ople, na ikinalungkot nito ang pagtanggal sa pangalan ng kanyang lolo sa nasabing gusali. Nais din mabatid ni Carlo kung bakit inalis ang pangalan ng kanyang lolo at sino ang nag-utos nito. Agad namang humingi ng paumanin si DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak dahil hindi agad naabisuhan ang pamilya Oplengel dito. At tiniyak na hindi pa tapos ang paglalagay ng logo sa nasabing gusali. Matatandaan pinalitan ang pangalan ng nasabing building ng DMW mula sa dating POEA Blas F. Ople. Tandem! Sa iba pang balita, patuloy na tinutulungan ng Department of Migrant Workers ang Pilipinong naaresto sa pag-abandona sa labi ng 2 Hapon. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak, pagbigay alam na nila sa mga otoridad sa Japan na nais ng departamento na magbigay ng legal assistance at iba pang tulong kay Hazel Ann Morales. Matay sa report na aresto si Morales dahil sa sinasabing pag-abandona sa labi nitong sina ni Nirihiro at Kimi Takahashi sa loob ng kanilang bahay. Pinaniniwalaan ding sinaksak ang 2 naturang Hapon na magkasintahan. Tandem! Muli pong magbabalik ang inyo po nag-iisang tandem. Makalipas lamang po ang ilang paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 15 minuto bago sumapit ang ganap na 8:00. Tandem! Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan.
Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Walang medical assistance mula sa kumpanya? Nako, bawal ito. Gaano ka man kaingat, mayroong mga hindi inaasahang mangyayari sa iyo sa opisina. Ngunit paano kung dumating sa punto na kailangan mo magpagamot pero ayaw sagutin ng iyong kumpanya? At kung babayaran man, iaawas daw ito sa iyong sweldo. Alam nyo bang ayon sa Article 161, Book 4 ng Labor Code of the Philippines, isa sa mga responsibilidad ng iyong employer ay ang pagbibigay ng agaran at libreng medical assistance kapag ikaw ay naaksidente o nagkasakit habang nasa oras ng trabaho. Uulitin ko, libre dapat ito at hindi maaring iawas sa iyong sweldo. At ayon sa Employees Compensation Program, hindi dapat one-time payment lang ang tulong na matatanggap ng empleyado, lalo na kung sa oras ng trabaho nangyari ang aksidente. Mga bossing, hindi naman nila ito ginusto, kaya wag silang singilin pagbalik nila sa trabaho. Sige ka, baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Mahilig ka ba sa sports betting habang nanonood ng laro? Narito ang Arena Plus. Manalo at manood ng live kahit saan. May libreng 50 pesos bonus pa sa unang pag-register. Arena Plus, ang official sportsbook partner ng FIBA Basketball World Cup 2023. Kasama pa ang astig sa court na si Jordan Clarkson as official endorser ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus may Apple CarPlay and Android Auto with the E-grade, so I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more.
Magandang umaga. Kumpleto na ang semifinals ng nanalo ang Phoenix Super LPG kahapon sa Meralco 88-84 sa PBA 48th Season Commissioner's Cup sa Mall of Asia Arena. Kumana ang mga veterano ng Phoenix na sina Jonathan Williams, Jason Perkins at RJ Hasul. Ito ang unang pagpasok ng Fuel Masters sa semis magmula ng 2020 Philippine Cup Bubble. Makakaharap nila ang number 1 seed Magnolia Chicken Templados sa isang best-of-5 series na magmumula sa Wednesday. Ang sabi ni Coach Jamaica rin, the fairy tale continues. Si Williams may 21 points at 16 rebounds at kumanda ang kanyang free throw shooting kagabi. Pumasok ang 8 ng kanyang 12 free throw attempts. Perkins tumulong na 19 points at 13 rebounds at si Azul may 13 puntos. Cliff Hodge, Chris Newsom at Elaine Maliksi may tig 15 puntos para sa Meralco. Si Hodge ay nakapaglaro kahit may ininda siyang sprain na nakuha niya sa game number 1. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Sa wakas, nandito na ang pinakaabangang Paskong panalo ng Clean Fuel. Gas up worth 1,000 pesos of fuel products, single or accumulated receipt, and get a chance to win a brand new Toyota Raze, Vespa motorcycle, 1-year free fuel, and many more. But wait, there's more. Sa kada karga tuwing Sunday, simula ng promo, may Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na ng bagong Clean Fuel Rewards app. Dahil sa bawat karga mo, siguradong panalo ka. Promo period, November 10, 2023 to Feb 22, 2024. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB 179864, Series of 2024. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Tandem! Balitang pangkalakalan. Abot na sa halos 1 milyon ang bilang ng mga nagparehistro ng kanilang negosyo sa Department of Trade and Industry o DTI. Ayon sa DTI, katapos ito ng mahigit 784,000 na nagparehistro ng kanilang business name sa kagawaran noong nakarang taon. Kumpara ito sa, o mas mataas ito ng 5% kumpara sa mahigit 733,000 nagparehistro noong naman 2022. Kaugnay nito, 88% naman sa mga ito ay bagong mga negosyo, habang 12% ang mga nag-renew. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Hinatulan ng matinding o hard labor o matinding pagpapatrabaho ang dalawang kabataang North Korean na may edad 12 at 11 dahil sa panonood ng K-drama na sikat na mga palabas dyan sa South Korea naman. Sa lumabas na video, makikita na nakaposas ang dalawang bata at ipinahiya pa sa harap ng daang tao sa isang stadium. Nabatid na ban sa Nokor ang South Korean entertainment. Ito nga yung K-drama. Sa kabila nito, handa naman daw ang ilan na ipagsapalaran ang matinding parusa para makapanood ng K-drama. Hala! Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Ito, maidagdag ko lang yung sa balita na kanina sa Ibayong Dagat, yung pinarusahan dahil sa pagka-adik sa K-drama. Hindi naman actually lahat ng K-drama. Ang pinapahintulutan pala ng North Korea na palabas doon ay yung mga historical
yung mga may kaugnayan sa sa relasyon kanilang ng kasaysayan. ng dalawang bansa. Pero yung mga ibang mga entertainment, Yung mga kilig-kilig. yung mga kilig-kilig, Kilig-kilig na wala kay namang drama. ganun. Oo, pero ang halimbawa ng mga Diyos ko, for entertainment nga, bakit naman pipiliin? Ay, kung doon naman yung mga may magiging cultural masaya. ano sa kanila, cultural value, mga Ayan, heritage. yung aspeto nun. Oo, yun ang pwedeng ipalabas. Kagaya ng halimbawa, yung Jumong. Ayan. Jumong. Jumong. Pinalabas yan sa North Korea. Ganda rin yun, ah. Oo, Jumong. So, may mga may mga... Kumbaga, Pili kumbaga, lang talaga. may limitasyon din lang naman Yes. pala. Hindi naman pag sinabi mong K-drama, kasi sa mga Pinoy, addict din tayo sa K-drama. Ay, yung iba pala, hindi ako masyado nanonood. Yun lang, yung mga may, diba? ano... Yung nakakatuwa Yeah. yung nakakapagpasigla ng feelings. Speaking of mga show, Yan. ay ito po, Ano naman yan? alamin ho natin kung ano nga ho ba ang magiging susunod po na kapalaran at kabanata dito po sa issue po na hindi pa humatapos-tapos. Na ano yan? Na issue ng EAT, Eat Bulaga. Dahil naghain ang Television and Production Exponents Incorporated o TAPE Incorporated ng petition, isa pong petition para po sa restraining order o TRO at preliminary mandatory injunction. Ito ay kaugnay nga po sa desisyon ng Marikina RTC, kaugnay nga po sa kanilang pagpapanig sa TVJ upang magamit ang trademark na Eat Bulaga. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, legal counsel ng TAPE, ang complaint lamang ng TVJ ay kaugnay o hinggil sa copyright infringement at unfair competition ng i-ere ng network ang mga dating episodes ng EB ng Eat Bulaga. Matatandang ginamit ng dating EAT ang Eat Bulaga nang lumabas ang desisyon ng korte hinggil sa pamagat title po ng kanilang show, kaya napalitan na rin ang titulo ng noontime show ng network na Tahanang Pinakamasaya. Uy, pero kina-question din daw yan, ha? Kasi merong kaparehong logo doon sa May umaapela. Local government, no? Diba? Merong umaapela. Siya. Samantala, para naman sa ating good news, good na good para sa Monday morning, 5 Pinay ang napabilang sa listahan ng 50 over 50 Asia 2024 ng Forbes. Ayan, tambok dito ang achievements ng mga kababaihan sa Asia-Pacific region sa iba't ibang larangan gaya ng pharmaceuticals, fashion at iba pang industriya. Pasok sa naturang listahan ang 66 years old na si Susan Ko, ang co-founder ng Pure Gold Prize Club Incorporated at vice chairman ng Costco Capital Incorporated. Napasama rin sa 50 over 50 Asia 2024 list ang aktres na si Dolly De Leon, ang galing ko, na naging kauna-unahang Pinay na nakakuha ng nominasyon bilang Best Supporting Actress sa Golden Globe Awards. Gayun din, ang 54 years old na Pangulo at Chief Executive Officer ng Ayala Land Incorporated na si Ana Maria Margarita D. Napabilang din sa nasabing listahan ng peace negotiator at professor ng political science sa University of the Philippines na si Miriam Coronel Ferrer. Uy, magaling din po si Prof. At ang 52 anyos na Pangulo at Executive Officer ng electronic health tech firm na Medilink Networks na si Esther Go. So congratulations. Congratulations po sa inyo. Ayan ang patunay na sadyang magagaling din ng kaming mga Pilipina. Yes! Nakasali. Alright, at tayo po ay sumasapit na po sa ating pagsamantalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Monday morning. Ngayon pong Enero 22 taong 2024. Balik traffic na naman po tayo. Balik na naman po ang What else is new? Napakasikip. Daloy ng traffic. Kaya habaan po ninyo ang inyong pong pasensya. Huwag pong iinit ang ulo. At baka malagas at pumuti ang inyong pong buhok. Yan. Yun. Alright, sige. At maraming salamat din mo pala sa atin hong mga nakasama sa Youth Center. Sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, Drew Nasino. At ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang palatuntunang Karambola. Bye!